Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang ba ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So ang topic natin ngayon po today's reflection, gaano ba kabigat ang magpatawad? Yan ang topic natin ngayon guys. Kasi marami sa atin, di ba? Every time na may kagalit o kaaway, lalo na guys, lalo na kapag ang naka-open sa'yo o yung nakasakit sa'yo ay malapit sa'yo, it's either na kapamilya mo, di ba? Tatay mo, nanay mo, kapatid mo, pinsan mo, best friend mo, at kung sino pang taong nakapaligid sa'yo na very close ka at trusted ka, di ba? Ang hirap magpatawad pagdating sa mga ganong relasyon. Pero pag mga ibang tao, madali lang, di ba? Lalo na kung di naman kayo nagkikita, katagalan, wala rin. Kumbaga, babaliwalaan mo lang. Ang hindi lang mo talaga matanggap, yung na malapit sa'yo, yung close talaga sa'yo. Kaya nga ito si San Pablo, guys, nung nasa Efeso siya, ito yung Turkey, isa sa mga simbahan doon. Sabi niya sa mga kasama niyang Kristiyano, Efeso chapter 4 verse 32. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Ngayon guys, di ba? Kailangan daw maging mabait tayo. So alam naman natin, di ba guys, lumalabas ng sungay natin kapag may taong nakasakit sa atin. Di ba? Pero ganun pa man, sabi niya, maging mabait kayo. Minsan, di ba, yung kapitbahay mo, ang ingay-ingay, di ba? Pagka may mga okasyon, may mga birthday, nagkakantaan, ang ingay-ingay kahit 10 oras na ng gabi. Minsan, di ba, dahil may okasyon sila, wag mo na lang silang patulak. Kaya mo na, matatapos din yan, guys. Mauubos din yung boses nila sa kakanta, makakatulog ka rin ng mabuti, di ba? O kaya naman may mga taong chinichismis ka, di ba? Minamarites ka, sinisiraan ka sa mga ibang tao. Wag mo na rin silang patulan. Magpakita ka pa rin ng kabutihan. Lalo pa, hindi naman totoo yung mga kinukwento nila dahil sa'yo. Siyempre, pagka nalaman mo yun, masakit. Pero kung alam mo totoo, ayahan mo na, di ba? Kasi the more na yung galit, di ba? Yung poot sa ating dibdib, di ba? Ay nagiging sanhiyan guys ng stress. At kapag nai-stress ka, di ba? Gulong-gulo ka sa kakaisip, naiinis ka dun sa taong kinaiinisan mo. Pag nakita mo pa yung Facebook niya, parang nagka-travel pa kung saan-saan, may mga achievement na, parang sumisikip ang dibdib mo guys, di ba? Sumisikip kasi nakikita mo parang successful siya. Pero pag may mga hindi magandang nangyayari sa kanya, tuwang-tuwa ka yan, bagay sa'yo kasi ganyan ka, di ba? Madalas ganyan tayo guys, di ba? Kaya napakahirap. Kapag stress ka, hindi ka rin makatulog. Di ba? Iniisip mo kung paano ka gaganti, di ba? At hindi rin yan healthy sa katawan. Dahil nga, yung emotion mo sa isip lang, naiinis ka, nabibwisit ka, di ba? Tumataas ang pressure mo. Lumalabas sa katawan yun, guys. Naha-high blood ka, di ba? Di ka mapakali, di ka matulog. Yun na yung epekto. Pero kung dumating yung araw na magpatawad ka na, napakaluwag na. Di ba? Kasi pag nagpatawad ka, hindi lang naman sa taong pinatawaran mo, kundi lalo na sa'yo. Di ba? Yung taong nakasakit sa'yo, pag pinatawad mo siya rin, magiging panatag na sa kanyang kalooban. At lalo na ikaw. Lalo ikaw yung nasaktan, di ba? Ikaw yung tinraidor na luluwag. So, mahimbing na yung tulog mo, di ba? Hindi ka gaya dati kung kinikimkim mo yan, dinadala-dala mo pa rin yung yung galit mo, di ba? Minsan 5 years na nakalipas, 10 years na nakalipas, binabalik-balikan mo pa. Dahil parang hindi ka makamove on dun sa nangyari. Kaya tuloy, in a matter of 5 years, di ba? Nasa isip mo, nasa puso mo yung galit at puot. Kaya lumalabas, nagkakasakit ka pa. So mas mahirap yung kasi gagastos ka pa guys.
Pero kung magkapatawaran na lang, di ba? Magkaunawaan na lang, di ba? Sabi, maging maawain, di ba? Magkapatawaran na lang dahil nga ang Diyos ay pinatawad tayo, di ba? Ng ating amang nasa langit. Kaya nga pinadala ang ating Panginoong Yesus 2000 years 2000 years ago doon sa krus ng Kalbaryo kung saan sa pinako inalay ang buhay at namatay dahil sa pagpapatawad sa atin na hindi naman natin deserve guys ang patawarin tayo dahil makasalanan nga tayong lahat. Pero sa kabila ng yan, pinakita pa rin yung pagmamahal ng ating Panginoong Yesus, ang ating Diyos. Diba binigay niya isa-isang bugtong na anak ng ating Panginoong Yesus. So yun ang gusto mangyari. Kaya nga nung nangangaral itong si San Pablo sa Turkey guys, sa panahon natin ngayon, ay talagang kailangan maging payapa. Di ba? Maging payapa ang buhay natin para maayos. Walang masyadong iniisip. Kumbaga, abala ka lang sa kakatrabaho mo sa buhay mo, di ba? Yung, yung pangangailangan ng pamilya mo, kung paano sa servisyohan, kung paano ka tumulong, mga ganun na lang iniisip mo. Hindi ka na nag-iisip ng sama ng loob dahil nagpatawad ka na nga. Naging magaan na yung kalooban mo. Kaya nga sa mga kapatid natin may mga sakit, baka yun ang naging dahilan din, di ba? Kaya kumbaga kaya maluba ang karamdaman mo dahil nag-umpisa lang sa ganun at ngayon nasa katawan mo na. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog na malubha na ang karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa financial, sabayan mo ako sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala at magtiwala, ay tsak yun. Kanyang ipagkakaloob ng ating Panginoong Yesus sa kanyang pangalan at sa tamang panahon. So tayo po manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin ngayong nanonood sa aking vlog na malubha na po ang kanyang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na po sa buhay. Ipuhin niyo po, Lord, ng inyong mapagpagaling na kamay. Alam naman namin, Lord, na kung loloobin mo, walang imposible sa iyo. Apulasin niyo po, Lord, ang kanyang katawan, kanyang karamdaman. At kung ano pa mga karamdamang nararamdaman ng mga kapatid namin ngayon yung nanonood sa akin, Lord. Yakapin niyo po, Lord, para sa kanilang pamilya. At ganoon din po sa pamilyang nagkasakitan, Lord, hindi nagkapatawaran. Sana matuto po silang magpatawad, Lord, para gumana ang kanilang pakiramdam. Pagbigis-bigisin niyo po muli ang kanilang pamilya. Ganon din po sa mga kapatid namin walang-wala, Lord. Ultimong pambili ng 1 kilo ng bigas. Pinuproblema, Lord. Ng ulam, ng pangmatrikula, lalo na ngayon, Lord. Papasok na po ang, parating na po ang pasukan. Yung mga gamit na pang eskwelahan. Tulungan niyo po, Lord, ang hanap buhay namin lahat. So, ang lahat ng ito yung muling namin. Sa matamis na pangalan natin, Panginoong Jesus. Amen. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.